Gikan sa kabag-uhan. Gikan ni Girly Gualberto Swan. Can't find your heart. Ang mapahiyumon daghag higala, ang magmugot daghag kunot. Osbon ko, ang mapahiyumon daghag higala, ang magmugot daghag kunot. Just call me angel of the morning, angel. DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Magagala, maing hapon kaninyong tanan o sa naandan ni ata magpadagan din sa atong programa Miyerkules karon o ani ang atong programa nga Nuda Biritas. Sa tanan nga naminaw dinhe gihangyo ta kamo nga tabang mo o paminaw monitor mo sa ato nga programa ilabi na sa Nuda Biritas ang ato nga quality sa signal kung masabtan ba mi ninyo diha paybaw kami og nagalisod-lisod na nga dili na kami masabtan ninyo sa atong pag-broadcast no may siguro nga tinabangay ta no kay baw ka diferensya ang FM o AM no ang signal sa AM station taas og lagpot depende kini sa capacity sa transmitter. Ang mga FM station naara na sa silingan kutob muna ang kalahian. So pag-abot unya sa lagyo-lagyo nga dapit basin og nalahi ang signal paybawa kami ha o sige karon hapon magpahibaw mi kaninyo bukas man ning atong Facebook na back to normal modawat ta sa inyo nga ipadangat nga mga pautana unya dayon daw natay linya para sa lagyo no nga pinagi sa text sa message nga mga question survey mahimo nga inyong ipadangat unya dayon timan ilan ning contact number kay anytime pwede kininyo magamit sa pagpadala sa inyong mga pangutana 0917 704 3210 akong balikon 0917 704 3210 okay so mao na makapangutana mo gamiton lang kana nga contact number. Gusto ko sab nga ipaybaw de kaninyo nga naa ta YouTube channel para nga ato mga tigpaminaw nga dili makadungog og makapaminaw sa atong programa daytime sa hapon selbe panahon sa unsang oras nga bakante pwede ka mo makapaminaw sa atong Nuda Biritas via YouTube. Mahimo lang nga matultulan ninyo ang atong YouTube sa Nuda Biritas pinagi sa pag-type ning musunod Nuda Veritas CDO. Akong balikon Nuda Veritas CDO.
So diha dayon manglusot ang inyo ha. Pagtuplok ninyo diha, makita ninyo ang tanang kipang post ni Markan nga episode sa atong pagpadagan sa programa nga Noda Veritas. Okay? So pag human o ganahan gyud mo, paki-subscribe lang, no? Paki-subscribe lang kay kini nga programa akong ipaibaw di kaninyo unique ni. Oo, kay paminawagan ninyo ang ato ang format sa programa. Way bugto, walay putol-putol nga daghang pasumangil. Kini nga ato ang programa lahos-lahos kini hantus tumoy. Ang atong gipahinungdan ini mao nga atong mga probinsyana kanang naa namuyo diha mismo sa mga kilid-kilid sa kadaplinan nga walay hinanawan in taon may tungod sa balaod nini mga panahon. So gapaningkamot ang Noda Veritas program nga makasagop nini klase nga format, pamasin nga makatabang-tabang kami diha kaninyo. So kung doon na mo ipautana, ipadala, pwede ikuriyo, asa pa kinsa inyong ilabi na sa mga lagyo, no? Pwede sa suwat, dawato na to na dinhi sa atong programa. Okay? Nala sige. Una pautana karong hapuna mao nga pautana gikan ni Rodney. Oy may hapon ni Ma'am Faye Mondia o ingon man po ni Ma'am Faye Galupe, ni Ma'am Elizabeth Baselgo. O mabuo sa katong kadyot lang ha, kay naay usa sa ako na bawaan po nga nindot kay ni kay sagulan ba og biblical, no? Mabuhi pa ba pagbalik ang patay, biblical na itubag na part na itubag niya na. Sige, kadyot lang ha. Ingon pa sa pangutana ni Rodney, mani pangutana niya ha, Noda Veritas, finally nakabalik ra inyong live, Sir Frank. Hi, good afternoon Sir Frank, o good afternoon Sab. Kung namatay ang tao na ay utang sa credit card nga halos moabot na og 100,000 na pesos, automatic ba ni nga ang iyang anak maoy gukdon sa bangko? Speaking of automatic, di gina siya matawag nga automatic, na ay mga proseso. Kung utang na gani, unya dili mabayaran sa nangutang, no? Namatay ang nangutang, ang pangutana quits ba ang utang, tubag dili. Magpabilin gyapon kana nga utang bisan ang nangutang patay na. Kinsa may mobayad? Dili ang mga igsuon, dili ang mga ginikanan or ang mga anak. Dito kini i-charge sa kabilin sa namatay, estate silbi sa namatay. Adto kuhaon ang utang, panalitan. Example, si Rodney mo yung utanan nini. Example, no? Nangutang siya og 100,000 or 500,000. Normally, kung ingon na ang amount na collateral, di ba? Okay. Aside from that, basin og doon na siya mga tinago nga mga property, real property or sa badiha, no? Kung mapapas niya na siya sa kalibutan, tiway ba ang utang nga 100 or 500,000? Ang tubag naalang gyapon. Ang manubag sa iyang utang tungod kay patay naman tong nangutang kadtong iyang kabilin. So kung dunay siya yuta nga mobalor og mga 150,000 pesos ang kantidad sa yuta, pwede to makuhaan na to og 100,000 pesos sa iyang utang, unya ibili na to ang sukli. Igo lang ni ana, ang anak walay obligasyon sa pagbayad. Ang mga igsoon walay obligasyon sa pagbayad. Ang asawa kung buhi pa, wa po say obligasyon sa pagbayad. Ang dunay obligasyon sa pagbayad sa utang Mr. Rodney katug yung namatay. So naama siya kabilin dito i-charge ang iyang utang. I hope na sabtan nimo na. Okay.
Ibaw ka, mabitaw na importante kayo nga magpakisayod kita og unsay balaod, unsay mga pamaagi. Gumikan nini, siguro ubay-ubay ka nato ang dili pagyud sa hingpit na kahibaw sa mga pamaagi subay sa atong balaod. Apan gumikan sa mga pautana, naibaw na sila kung sa ilang pagabuhaton. Once nga ang ilang igsuon, ang ilang ginikanan o kinsa ba diha mamatay, ang manubag sa utang na kay patay naman katong nangutang ang iyang kabilin. Understood? Nakuha ninyo? Munang inyong isulti sa inyong mga kaila. Kung mamatay ang tao na utang sa credit card nga halos miabot og na og 100,000, automatic ba ni nga ang iyang mga anak maoy doon sa bangko? Ang credit card gawnon na sab panalitan nahitabo din sa atong syudad. Now niya Manila base sila, mga nigid lugar sila. Magano na po na sila ugmayo. Okay, sige, thank you Mr. Rodney ha. Gikan ni Melbourne Aturo Dumagpi, Noda Veritas. Nawala lagi inyong live adtong Monday, Sir Frank. Correct ka, correct. Naay problema. Naay problema. Okay, nawala lagi inyong live atong Monday, Sir Frank. La na noon ko kapangutana. Question is right of way. Alright. Sir Frank, kung ang tag-iya sa yuta dili gyud mohatag og right of way sa rason sa aban ni tumoy nini ay taas din so sabi na kog dito na dito sa tumoy sa rason nga way magbuot kay ilang ning yuta asa man modangop ang mga argibyado ani kung i-close mismo sa tag-iya sa yuta maski wa nay maagian ang nagpuyo sa likod. Okay, asa mo dangop dito magsugod ta sa barangay nga level. Magpatabang ta sa ato ang kapitan sa baryo. O dito atong husayon kining mao nga conflict. Hangyoon nato ang tag-iya sa luna sa yuta, pwede ba makagamit bisan usa lang kadupa ang ilapdon aron nga makasulod ang atong mga silingan dito sa likod. Pananglitan og dili gayod magakasinabot paingon na gyud sa korte last recourse aron ang korte na mo magdeterminar kung ang concern sa naghangyo balido ba. Tanawon sa korte kung ang concern sa mga naghangyo balido ba, tinud-anay ba ug nakakomply bas balaod sa susamag bahin. Kay di ka man basta-basta makaklaim kung nagpuyo ka sa likod. Tungod kay nagpuyo ka sa likod, makaklaim ka na diretso sa right of way. So taon pa na sa balaod. Kung maora bagyod na ang pwedeng maagian sa mga silingan nga nagpuyo sa likod. Wa na ba siya ilaing kalutsan? O kay ang usa sa requisitos diha nga kung gusto mong mulusot no sa inyong silingan nga diha sa kilid mismo moagi, i-prove nga kanang dapita mo'y labing duol paingon sa highway. Kay basin og doon na pa'y labing duol paingon sa highway pero wa lang mo maghangyo. And therefore, makita na sa panahon nga ipresentar kanang mao nga kaso dito sa korte. Kay siguraduhon man sa korte nga nakakomply ba kamo sa requisitos. Kay basin lang kursunada gyud ang dapit ninyo. Derita agi kay duol na dito sa merkado, magmarketing ta, naitalipapa dito sa atbang, dali ra kay ta pagtabok-tabok, dinhi kita mohagyo. Di ba? Dabi ka sa atong balaod gawa may talipapa. Wa man magsulti nga dol-dol dito sa talipapa, pwede ka mo maghangyo sa taga-isyuta sa atbang dito mumulusot. Ang gibutang diya sa balaod, mauman ang labing dool sa highway. Niya pa ilaing requisitos.
Ilabi na kung nagpuyo mo sa likod. Ilabi na kung gahangyo mo sa right of way. Ipamatuod ninyo nga kamo gialirungan sa ubang mga balay, galisod gid mo glihok. So pinagi diha sa paglabay or paghangyo nga mogamit mo sa maong lugar, mahimo nga reasonable na dayon ritso. Labi karon, kung ang naghangyo tulo lang kabuok, nya kamura pong tulo nagpuyo diha sa likod. Dili huot. No, kay ang balaod nag-ingon, the state should be surrounded by different estates. Sa to pa ambot ipasabot na nga kung ikaw nakapanagiya og luna sa yuta sa likod sa imuhang kini nakapanagiya kag luna sa yuta likod ng inyohang gihununaan nga hangyoon, unya ka mo ray gatikaw-tikaw diha, wanay lain. In other words, makita sa balaod, makita sa korte, nga naa pa mo'y lain nga kalutsan, kay tulo ragod mo. Diba? Ang imagination na to, once you are being surrounded by the different areas or estates, kanabitang pareha sa mga squatters area, nga usahay magkakapangkog na imong agtang degsong-soong sa laing balay, ay ka pa makalusot. Nya pag-abot dito na apay kanang tunaan sa baboy da sa lalong balay, matunog-tunuban pa nila ilahag mga hugaw nga sa anay og sa mga butakal. Ingon na ng sitwasyon. Pero kung tulo lang, basen ang korte mingon na apamoy laing kagian. Ayaw lang sa diha. Tanawon po sa balaod ang korte nga kung gusto gyud nyong moagi diha, kunya niungot ang tag-iya, dili gusto paagian niya. Dili gusto nga paagian niya. Paliton ninyo ang yuta. Paliton. Sa sakto nga rate. Diba? Mayroong palitan mo, wa man mi kapalit na di ka yun mahatagan og kutungod nga makagamit na ng area. I hope nga na sabtan ninyo na, no, nga hunaon ako ang correct word sa paggamit o pagpalit sa yuta. Hunaon ako di man sa to compensation ang term na ilain nga description, na ilain nga description. So kung kini nga mga elemento present, either way ang korte mo tugot, depende sa iyang pagsabot, depende sa iyang pagsudong sa kahimtang, or pwede po niya i-deny. Nangutana ka mag-asa ka mo dango primero, barangay. Okay, nala sige. Gikan ni September Virgo, Sir Frank question, naayuta ako gisuon dito sa Alubihin, rights lang, dili ni titulado 800 square meters, dako-dako, kay taga Sidi Uman siya, panagsara siya makabisita dito og sa kalit na lang gi-squat ayang yuta to alagi gibalayan nga walay pananghid, unsa daw pwede niyang buhaton kay dili siya gusto og kagubot. Filean og kaso unlawful detainer or forcible entry. Filean og kaso ejectment, forcible entry. Dako-dako na 800 square meters. Mao gyapon ang procedure, agi gyapon tas barangay, pero unsa may papilis nimo, kana rang ingon nimo rights. Unsa pa laing kamatuoran nimo nga ikaw gyud ang naghupot niya na ingon ni nga ni sitwasyon, lukata or lukatan nato ni og tax declaration. Igna imong isuon karon wa kay prueba. Unsa may prueba nimo be? Nga imo na. Okay, ngong ka lang nga ako ni mo kana mo kini.
Pero ipakita ang proof. Kaya maumasab na ang tanawon dito sa barangay sa Lupon. Na, sir, kini imo man ka ng yuta. Sir, tinuod nga liga ng imo lang ng rights. Oo. Sa tinuod na, ma'am, morning ni ami din ni kay ako magud na. O gi-high blood ako nga nakakita. Nga akong ang akong yuta gipuy-an wa pa nga gyud ko kaila og kinsa ni sila. Unsa may imong kamatuoran, sir? Naay na lang ko pangatan kay wa gyud koy ebidensyan ana. Patay kang bata ka. So testimony sa mga silingan mura na imuhang maayom-ayom. Certification gikan sa barangay nga dugay ka nang nanag-iyan namong yuta, rights lang. Kana makadanggol-danggol na. Ang peligro, kung katong nagpuyo sa sulod sa 800 square meters nga area, then dapita sa lobbyhead, kung doon ay tax declaration, sila'y unang nakalukat, unya sila pod ang nagbayad-bayad sa buhis. So naa sila'y superior right, although lalisonon. Kaya naam sa kay ebidensya na kay mga saksi nakatestigos nga kinisir iya ginisir ni katubitaw nga igsuo ni Mr. September Guser o siya gitagian ni siya gyud ora ka saksi ko gamay pa ko naminyo na lang ko nangapo na lang ko nanalugar no basig madawat ra. So on sa election once nga ni anaamoy gituan nyo nga rights na ninyo, make sure nga inyo nang lukatan sa tax declaration. Pagpamatuod nga inyo na. In possession only, not ownership. Pero kung in possession, not in ownership, bintaha na lang na. Bintaha na lang na. Kaysa ownership good sa mao nga yuta, it follows nga naay certificate of title. Kini kay wa man rights mo lang. Kanang rights mura og sa inato dalang angkon-angkon lang no. O kini ako ni ako wa kay labot pare. Ako ni pare ha. Nana lugar ang sitwasyon. Okay, I hope nga masabtan to ni Mr. Septem Virgo. Suri ni Libs, Noda Berita, Sir Frank, akong igagaw sa Bohol. Nagpakisayod unsay imong matambag kay siya na ay gipa mana heirs nga yuta gikan sa iyahang ginikanan o siya gyud manununod kung siya ay anak ha dugay ra namatay yang ginikanan o plano nga kini ano ba di apa to adira dugay na namatay yang ginikanan o plano niya kini ibaligya ang yuta. Akong pangutana, if naabay katungod mubabag yang mga anak sa akong igagaw nga dili ni ibaligya yang mana. Ang mga anak walay katungod. I-explain ako. Basta nga ni naa kay property, ikaw ang manununod resulta sa pagbinahinay sa propiedad kinangamatay ng imong ginikanan. Normal na kay bahin. Pidagi sa extrajudicial settlement of property or estates. 'Di ba? Ang mga anak magbinahinay, 'di ba? Mo nang usual. Ako kay experience na kay wa makoy nasunod nga yuta. Kay nadunggang ko lang na yuta sa kong amahan kabatuan, wa nang kuno niya bali-baliha. Na anong magbali-bali masabtan na ipasunod ko nung saon ako ng mga bato da kitkitan, mga dagko ra bang bato. Manghud lang sa pangpang. O, di ba? So, di ko kayo ingon na ang pagpasunod sa property smooth man kayo labi na kon property sa atong ginikanan silbing nasunod. Alright. And now, naa kanay property. Okay, pangutana. Ang mga anak, makabuot ba? Nga pa, atong ibaligya na kay palit ko og bulldozer.
ato ibaligya na og traktor kay palit og traktor kay dadon na to sa Baongon Bukidnon kay atong paabangan. Makabawi lagi tanana pa. Honest pa, more pa. Nana lugar, no? Pwede ba nga kana nga suggestion sa mga anak nga convincing kayo atong sundon or mas magpatigbabaw ang desisyon sa mga ginikanan. Ang tubag, mas magpatigbabaw ang desisyon sa mga ginikanan o ang opinion, idea o suggestion sa mga anak walay bili. Sa laktod, wala sila katungod nga butan unsay desisyon sa mga ginikanan. Ang ilang katungod, although naa kay mga anak sila, pero incomplete according to the law, according to the Civil Code of the Philippines, ilabi na ang law on succession. They have what we called under the law, incomplete right or inchoate right. Marna, panalain. Basta kamong mga anak, pag-ibaon nyo nga doon ay property inyong ginikanan, relax lang mo. Ay, butin inyong ginikanan. Kung ang ginikanan, makanuna pagbaligyan na ng maong ayuta dito sa laing tao, I do not intervene the decision of our parents. Because you are not allowed. Wa ka tuguti nga mag-apil-apil sa mga decision, disposition diha mismo sa ato ang mga propiedad nga iya sa ato ang mga ginikanan. Okay ba? Kini agi ni pagpasabot sa pangutana ni Soroy ni Libs. I hope na si Soroy ni Libs makarelate og maayo, maka-explain siya og maayo ilabi na sa atong mga heirs mamay ang describe dire sa mga heirs. Kung ang mga bata naka-eskwela, masabtan na siguro na nila. Usay gud pod ang mga bata nga magtinapol og eskwela, murag naa sila kagulingong pilosopiya sa kinabuhi nga di sila pwedeng mabutan, wa mo pangkuyap pwede ha. Okay. Sige. Mr. Libs, bahala ka na og explain ha. Ikaw na bahala. Gikan ni John Macas. Basta nga ni John Macas, ako na ay magic word nga ako ang paabuton nga iyang malakip niya pag-text diri sa kuha. Akong basahon. Noda Veritas, ay salamat na anay live Sir Frank. Pangutanan ako, kung mamatay ang usa ka active member, wa may gisulti diri nga gwapo ta. Ay, binuang ni si John. Binuang. Okay, Nola Veritas, ay salamat na anay live Sir Frank. Pautanan ako, kung mamatay ang usa ka active member sa PhilHealth, dili na ba magamit sa iyang anak ilang benefits gikan sa iyang papa or mama? Unsa nga benefits? Kanang sa hospital, personal man personal. Di man ni mapasa ang benepisyo ngano kay ikaw pud mismo membro ka man sa PhilHealth, walay kanang dili walay ingong dili membro sa PhilHealth. Kay kung subayo na to ang universal health care, all Filipino, wala magingon except John Macas. Nag-ingon man nga all Filipino. So, wa kay ang kabalakan. Oo. Okay. Sige, John. Ang akong gipangita ni John, kana bitong iyang magic word nga gwapo. Ako gibalik-balik pagbasa, wa gyud mabutang diri o. Gibunga naman siguro ni John. Siya, din ako magtawag-tawag gwapo. Mas gwapo pa ko nimo Sir Frank. Okay sabo. Din ako na mag-insister. Kay salig ka lang taas ang imong buhok. Tupong ba na imong buhok, John? Kay basig wa na magtupong ipakurti na. Kapag inlabot. Bitaw, John, komedya na ito, John, ha? Basig imo nang ipanabi sa imong mga silingan ba?
ingnon nimo si Rodney Rock'n'Rolla, kinsa pa to imong uban diya nga mga barkada nga Waynada na si Frank Waynada. Kadang gabaan lang ta na siya nato. Ayo pod. Si Ma'am Fede may hapon Sir Frank, as usual niya naminaw lagi hapon maayong panahon dire sa bukid. Okay. Sige, may hapon pod, no? O may hapon ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Gibasa na ko to kaganin na buntag, ma'am, katong imuhang bilin o nga pamphlet. Oy, salamat ha. Thank you. Thank you. Di lang ko magsaba o unsa nganong kapasalamat ko. Okay. Gikan ni Princess P. Noda Berita, Sir Frank, good PM. Ang ayaan maoy honor sa credit card gipagamit sa iyang pag-umangkon tapos nangutang ang pag-umangkon sa iyang business sa mga dogs, python sa tangkulbaan nini dogs, python, uban pa kay maoy hilig how to dapit dira o uban pa kay maoy hilig nila spouses. Grabe sa kulbaan tan ni klase as mananap, no? Unya grabe nga hilig nila. Mas makadawat pa ko na ng hilig manigarilyo kay nini kay unayon niya tagpaa ka ti mo na python. Oo. Dogs, python, snake o uban pa kay maoy hilig nila spouses. Karon ni abot ang utang almost 1 million. Kinsa ang obligado mobayad sa credit card holder o si Orsinis. Ang mali sa ayaan kay pag-abot sa utang unta nga 100,000 gibawi unta ang card kay adjut lang kay nangatsik ko sipon na mong human nini sipon na ni ang mali sa ayaan kay pag-abot sa utang unta nga 100,000 gibawi unta ang card kay wa may klarong work ang spouses mo ba mo na pait kayo nya suso pag-aibisyo ero okay lang ero ka na askal. Okay, pwede man na mantinilan na itong tinapang isudan. Inununan ba? Anay mga ero karong expensive. Mas mahal pang pagkaon si ero kaysa amo. Nya napag-ibitin kining python. Paita oy. Okay. Kay wa may klarong work ang spouses. Nagsalig lang sa halin sa snake. Amo ba? Gikumpra ng mga snake di ay dogs, chicken nga imported, mapriso ba sila owner o user? Ang unsay na record dito pangalan sa iyang ayaan ang nalista dito sa credit card, siya mag-absorb iya magmarka dito, di man to i-grant kung wala tong ngalan dito sa credit card. Pagtanaw dito sa file, ilan ako, ni mo ka na mo kini. So okay. So, ang iya lugar nga personality dito sa pangutang dito sa credit card, mura lugar siya gisugo siya ngayon. Unya, gi-grant sa credit card company, tungod kinisalig siya, tungod sa pangalan siya ngayon. It's not because nga kini ganegosyo og snake, ganegosyo kinig iro. Ang iyaan mo'y mag-absorb nining tanan. Siya'y masumbong. Ayay kining ganegosyo. Kay saniha, gasalig lang kuno sa halin sa snake, dogs, chicken nga imported. Mapriso ba sila owner? Ang owner dili. Ang owner. Oo. Way labot kining gagamit. Okay. Maingon man ang credit card, wa man ko kailan ninyo.
ang akong nailhan kini may ini siyang mubayad inyong iyaan. Ngano man to amang record niya. Otherwise dili i-grant ang credit part kon wa mailhi sa credit card company kini nga mao nga tao. Siya magkakapuliki nini. Na usahay na ngayon sa balaod na no person shall be imprisoned for non-payment of debt. So mo nang saligan uban. Mo nang saligan. Kay i-invoke man diretso atong batakang balaod ang konstitusyon sa no na sa ubos atong batakang balaod nga walay mapreso sa utang. Ay kadaghan ka nako makadungog ni ana. So baon agig tubag ni kang Princess P. Ma'am, kumusta ka man? Okay nala, sige. Salamat. Thank you sa imong pag-contribute sa maong pangutana dinhi sa ato nga programa. Alright, nibagting man diri sa Pikas, tanaw na itong naabay mga pangutana. Nuda Biritas, good PM, Ultra Manager Frank. As lang ko sa transaksyon sa pagbaligya og yuta. Sa balaod, kinsay magbayad sa capital gains tax og sa deed of sale. Tinagsaon tani kay duha ka pangutana. Richard Tana. Ang magbayad sa capital gains tax kadtong nakabaligya sa yuta. Kay ang presumption na sa balaod gitawag na capital gains tax. Kay ang presumption na sa balaod kay balaod sa atong gobyerno taxation o law on taxation for example, silusok ang gobyerno nato. Pagbaligya nimo sa yuta, bisag lugi ka siguro sa pagbaligya, ang presumption na kaginansya ka mo nang ilang katawgon og capital gains. Sila'y magbayad katong nahalinan sa yuta. But usually the common practice morning sagad nako nga madunggan nga practice pod og sagad gi-practice gyud, no? Ang magbayad sa yuta sa capital gains ang buyer. Ngano man kay aron madritso ang transaksyon, kay malangan man pag-transfer sa atong certificate of title sa yuta nga ipasa nato gikan nako nga silbing seller ngadto sa buyer, kay basig di pa ko ready makabayad sa capital gains. Mag-unya-unya na din ko. Unya palapon mag-follow up ang seller, ang buyer nako. Kining mama, ako tong kumakanaw kini okay ng capital gains, no? Katong nalin na sa yuta ang gitawagan. Ay wala pa kay si sir nimo to mo kana mo kini mo kana. Unsay disadvantage? Ang disadvantage tungod kay wa makabayad sa capital gains, gaunya-unyaon ka. Ang titulo sa yuta dili mabalhin sa imuha. Kay wa pa makakabayad sa capital gains. Kay tanawon man na sa BIR, nabayran ba? Nya naapay documentary stamp tax. Munang usual sa mga buyer, pasalig sila'y bayad sa capital gains para madali kondisyon. Ang imong bayro nun sa capital gains, kuhaan daan, panalitan karon. Gabaligya ka property 5 million, no? Pagkwenta na nay capital gains nga 100,000 nga buhis, i-add-on nimo dito. Unya dayo naay mga 50,000 nga documentary stamp tax or 100,000 nga documentary stamp tax. I-add-on nimo dito, mauna ang imuhang pagkuan kining unsa ni i-deduct silbi dili i-add-on, i-deduct. So ang kubrahon
sa tag-iya sa luna sa yuta gamay-gamay na. Kay gikuhaan naman sa capital gains o sa documentary stamp tax. Sure ka na. Pwede ka na nga within 30 days, ang requirement na within 30 days upon the execution of the deed of sale or absolute deed of sale sa maong pagbaligya sa yuta, within one month, kinanglan mag-report ka na sa BIR aron dili ka ma-charge o penalty sa kalangan sa imong pag-report dito sa Bureau of Internal Revenue. So dala na ang imong bayad sa capital gains. Dala na ang imong ibalayad sa documentary stamp tax. So hanoy-hanoy na pag follow up nimo. Wa ka na hinunaon, di ka na manawag sa tag-issue taga halo nya di pag yung katubagon. Nya pagkadugay nimong call, di ka na gyud di na mubagting imong cellphone kay gibungulan ka. Mo na nakapait. So please take note. Please take note on that. So kana sa pangutana ni sa to Richard, no? Adot ha. As lang ko transaksyon sa pagbaligya og yuta sa balaod kinsa magbayad sa capital gains tax o sa deed of sale. Sa deed of sale actually wa may bayro nun. Ang kontrata lang din to, ang cost lang sa property sa pagbaligya. Kaya dito man ibutang ang buyer sa deed of sale, ang seller ngalan, buyer ngalan, unya dayon pila ang cost sa yuta, unya ibutang dito ang technical description sa yuta. Unya dayon permado na ay witness, unya dayon na permado sa buyer o seller. Unya ipanotarize nato na sa abogado para mahimo siyang public document o dili na dayon maproblema, bayad dayon. Ayaw sugot og di kabayran. Ayaw pud og sugot og dili pud katunulan kaliwaan niya sa titulo sa yuta, dili photocopy kundi original. Okay. Kay bantayan nato ng mga palimot-limot sa deed of sale o sa TCT o transfer certificate of title or certificate of title for that matter. Kay uso ra ba kana ang multiple sale? Nga hawiran nila ang titulo sa yuta, dili sa ihatag kay tuwa siyang anak, tuwa sa iyahang bag o sa padiha, dili mahatag, follow up pa lang next week. Pag-abot, follow up next week, wala gyapon kay tuan nilargas Hong Kong kinahanglan na magyuta. Kadugayan katong certificate of title nga imong gipangita, ibaligya na sadto sa laing tao. Kito ang mga original. Mo nang muuso or sugwak dayon ang estilo karon kanang gitawag og multiple sale. Makadaggan silbi ibaligya ang magluna sa yuta. Valid ra ba na? Makugang ka nga ikaw may nakapalit. Pero nawad ang kapag-asa, gumikan lagi kay wa gini mo makita ang certificate of title. Unsaon nimo pagkakita nga gibaligya man sa lain? Busa sa pinalitay sa yuta kinanglan kaliwaan. Bayad na apod tong certificate of title. Okay? Sige. Kadyot lang ha. Salamat kay Chard, no? Nora Veritas, good PM Manager Frank, pwede ba pa-survey ang lote nga na-acquired by rights o bayaran ang tax sa lote? Tax sa lote. Unsay paagi akong matituluhan ang lote? Thanks. May problema, no? Kung ikaw nagpuyo sa maong luna sa yuta under the concept of an owner. Kanang under the concept of an owner, ipa-enlarge ta pagayod na para masabtan ninyo mayo unsa kanang concept of an owner.
Ambot ipasabot, nagpuyo ka na nanangyuta 11-20 anyos pataas. Pataas. In an exclusive, notorious dili ngon nga this is reference to the crime, no? Exclusive, adverse possession, uninterrupted, mo nang requisitos. Nga ambot ipasabot, dugay ka na gyud. All the rights lang. Na, kana nga proseso dawaton ka na, i-comply lang ang tanang mga requisitos, i-comply ni mo tanan in coordination sa DENR. Aron masuta nga kining imong pagpuyo sulod sa dugay nga panahon, tinuod ba? Ug masuta pod sa susamang mahin nga kinimong yuta nga gipuy-an nimo sulod sa 20 ngadto sa 40 anyos, tinuod ba exclusive nga imuha gyud, uninterrupted, wa ka hilabte, way gabuyag nimo diha sa pagpuyo, pwede ba ma-issue ang patent in favor diha kanimo, residential patent? Duha man agricultural patent unya residential patent. Tungod kay gapuyo ka diha, so it can always be classified as residential patent. Kung naa ka ng residential patent, paprobahan na sa Land Management Bureau, pinagi sa DENR. Walay duha-duha, kaya naan na imong patent, imuha na ka ng property sa yuta. Diba? Okay. Lukatan din ni mo ta. Comply na pod ka sa tanang mga papilis, hantod ga ang DENR by administrative proceedings, matagaan ka og titulo sa yuta, imo na dayo na. Pero taas nga proseso. Dili na ingon nga mahulatan. Nga, usama na, ay hulati lang sir, kay human naman ni karon taod, o naugi lang dito sir to sa kantin, to ay ga, baligya ditong maruya, paliti lang ko, kay para maayo kong duk there is computer. Balik-balikan na nimo, makagasto ka sab. Ya, manghiring ka diha, kinsi fixer, ipatrabaho na. Okay, sige. Okay. Ako na ning nabasa. No, sa man na oras, hapit naman ay 1 hour ning ato ang paghisgot. 11 paagi ako matituluhan ang lote. Mao na din to. Comply lang tanang requirements. Tanto nimong comply sa mga requirements, gasumhan na dayon ang taga DENR sa imong dagway, sa niya na sab niyo. Nanalugan, no? Labi nagwa kay gibiling ka pang snack. Sunod simana, di balik ka na sab. Kay imong mapulapon yun. Sa niya na sab ni. Pero binli og pang snack. Maingon na dayon, sir, hapit na. Tuwa na sa mo ka na, mo kini mo ka na, baliki sunod simana. Kay, nana dayon, no? Ang sama day. Sa gobyerno part, o di ka mo play ball. Di ka play safe. Diha. Manang problema na to, how to correct these malpractices. Manang problema. In some other offices, bawaan ko man, mamahin man, na ubang mga regional director nga mamahin kada Bernes. Naron nga oras. Doon na may ako ang kontakan nito, migo na ko. Migo. Murag na kay nasirang ko sa opisina ba? Murag division chief, chepart. Ayo sa tawagi kay guwatuhat ko kay amo na ning turno sa pagdawat. Ako sa manaro dawat to. Sa kada semana na kami dibindin doon diri. Na ako no. Di lang ko magsabag unsang opisina ha. Pero ay bawanan nyo mga inunta mga may pangalan na nga opisina. May pangalan na nga opisina. Grabe, no? Hantog karon mo ng practice. Samot na sa customs. Samot na sa customs. Doon ako'y amigo nga gusto niya makatrabaho sa custom.
gikan City Hall. Ipahutan na siya, anong gusto ka mo yun sa custom? Mo na, okay. Tinod, nakabalay yun siya. Murag mansion ka na ko. Pero panahon ni Digong, football po siya. Panahon Digong, football po siya. Oo. Wa mo ko kibaw na do. Na mantala man. Kuy, igo din ni siya. Akurat lang ko. Amot og nakabalik ba, nag-request ba for reinstatement kung sa padiha. Kaya wa na malugar si Digong. Basig nakabalik. Nya naminaw karon siya ako galing ni bot pasabot ni Franco. Mura gid mig dili de amigo kay ako gilakbitan man ko niya. Amigo man ta. Pero dili kayo kay wa pa ko nimo matakde. Ay ni kalibutan na oy. Alright, nala sige. Thank you so much ha. Pabuton ako dugan yung pangutana og na magaling kay ginuto na ang oras. Yun lang ha. Ako ni basahon. Manager Frank, pwede ba ipasurvey? Survey din sa lote, no? All the time na pamili survey. Ipasurvey ang lote nga na-acquired by rights o bayaran ang tax sa lote. Comply lang yapon ka. Pwede man mo ipasurvey. Labi na kung nagpuyo ka under the concept of an owner. Nakakagyod magpuyo uninterrupted for about 20 years onward. Kanang uninterrupted, wag naka buyag ni mo diha. Nga ako man ninyo tangan niya man mo inanalugar, no? So, uninterrupted, adverse possession. Sumurag yung imo, pero kulang lang sa mga papilis. This time, imong i-work out ni through the office of DENR. Pasurvey. Pila ka square meters, no? Kunya ang resulta na nasa survey, furnish nga to sa Land Management Bureau. Kay paaprubahan man na. Tuod, no? Mauning number of square meters sa survey. Ilan ni ding ipa-confirm. Unsa man ninyo taa? Pwede ni. Residential. Tagaan na to na siya o residential pre-patent. Okay na. Diba? Etc. Makomplain ni mong mga papilis, huwag ka na problema. Ingon ang ni Ana. Kadiyot lang ha. Ako lang i-review na kung sa pa'y mga pautan ng lain. Part ang usa sa mga akong tuki o nung kiskutan din mo kini balik-balik ng mga pangutana gikan sa ato ang mga hingtungdan, mga kaasawahan. Nagpakisayod sila kabahin na nang gitawag nga Anti-Violence Against Women and Children 2004 pa kini nga balaod. Nalipay lang po ko kay naay nakaako pagtandog nining mga butanga. Ano man, tungod kay daghan ang mga apektadong individuals may tungod nining issue sa 9262. Unsa man ni siya? Anti-Violence Against Women and Children. Nagpasabot nga daghan pa kanato hangtod nining mga panona. Ang dili kayo nila matugkad ang kahulugan ini. Unsa nga katungod nga pwede atong gamiton o pwede nga basihan kini sa atong legal nga aksyon batok sa mga kabanahan o kinsa pa diha. Kay kini god nga balaod katungod kini sa mga anak o katungod kini sa mga asawa batok sa mga bana. Batok sa mga bana. Giklaro diha nga hanay diha ang mga violente nga mga gipamuhat sa mga kabanahan. Ato ning tin-awon og Mayo, paminaw mo sa sunod natong padayon o padayon sa atong programa ang Nuda Veritas Bernis Puhon, no? Kay dinhi atong ihanay og unsa kini kay
Sagad na ay mga pauta na kabalik-balik. Ilabi na ka ng barangay protection order. Pila raman ka nato nasayod may tungod na ini. Kaya nga itong kandunggan na part, lain man nga protection. Kini barangay protection order. Ug dili lang na. Pag-abot nimo sa regular court, naapag yung mga i-claim sa mga biktima sa violence nga bag-o sa atong pagpangdungog. Wala natin panodog oras, din sa ato pagpanaguban sa atong tulumanon, ni akaron ang atong hisgutanan. Karong gabi, alas 6:30, amtak na sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programa Kalipay nga Mulhotay, uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Mao ni mosunod. Masigpit ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Jutayra ang nakakaplag niini. Atong balikon. Masigpit ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Jutayra ang nakakaplag niini. Kini inyo babati alas 6:30 karong gabi din sa Radyo Ultra uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan sa programang Kalipay nga Mulhotay. Uban kang markan na payaw diri sa Pikas Lawak ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro. Ni Aga Swan, number 1 Padayo Pilipino din sa District 1, member sa City Council sa Cagayan de Oro. Kami mo ingon, makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Daghang salamat ug maayong hapon. Hikalimti ayaw. Ang bakakon